the 2316 should be issued by the employer on those employees existing as of December 31, 2022. Like sa case natin, December 31, 2022. So let's say for example, yung December 31, 2022, ang empleyado natin at that time ay 30 employees. So lahat ng yun, i-issuean natin ng 2316. Ang deadline for the issuance of that particular 2316 should be on or before January 30. Okay, so yun po yung rule, no? Next question. Sir, paano po kung hindi po nag-issue ng 2316 si employer? Ang sabi po sa tax code, failure to issue 2316 by the employer, that particular employer will be subjected to the mandatory audit by the BIR upon the verified complaint of the employees. So kung meron pong mga empleyado na nagreklamo against dun sa employer for not issuing 2316, ang gagawin po doon ng BIR, masasubject po for the mandatory audit yung company na yon. Okay? Next. So, etong 2316 na yon na inisyo mo sa mga empleyado mo existing as of December 31, 2022, okay, dapat yan ay ma-distribute mo siya on or before January 30. Then, yung this one is to submit. Yung susunod naman na step natin ay to submit 2316 with the BIR. So at this point, magsasubmit na tayo ng 2316 kay BIR ng creditable withholding tax on compensation, pero those 2316 that are considered na substituted filing. Okay? So, yung mga 2316 na isasubmit mo kay BIR ay those 2316 that are considered substituted filing. Ang deadline po noon ay on or before Feb 28. Okay? So, etong last Feb 28, dapat meron kayong submission yan kay BIR. Okay? So, ito yung may penalty pag hindi kayo nag-submit. No? So, ang sabi dito, ang first offense ay 1,000 for the non-submission of the 2316. Yung second offense daw po dito ay 1,000 pa rin, pero per 2316 na siya. So, lumalabas po, let's say kung meron kang 30 empleyado at second offense mo na to, so 30 times 1,000, so medyo malaki. No? So, dapat sinasubmit. Sir, sabi mo, 2316 under substituted filing. Paano ko po malalaman na ito ay considered substituted filing? O gawan natin ng tax. Okay? Halimbawa po, meron tayong 5 empleyado. Okay? Para lang for the sake of simplicity. Simple, no? Na hindi complicated. So, si A, employee A, okay? Na-hire natin siya, okay? January 1, 2021. January 1, 2021. 2023. Kunwari, ganun ngayon na lang. Hindi pala, 2022. 2022 pala. Okay? Then, existing siya, yung empleyado na to, as of 12/31/2022. Next, si employee B, okay, inire naman natin siya ng June 1, 2022. Existing din siya December 31, 2022. Siya merong previous employer
Okay? Meaning, nagtatrabaho siya before sa Makati ng January 1 to May 31, 2022. So, second job niya na tayo. Okay? Next, employee C. Hinire natin siya. Okay? January 1, 2022. Pero, nag-resign naman siya. Lagay natin dito. Okay. Ng May 31, 2022. Okay? So, nag-resign siya May 31, 2022. So, ibig sabihin, wala na siya ng December 31, 2022. Kasi resign na nga siya as early as May 31, 2022. Nung nag-resign siya, hindi natin alam, ang presumption, magtatrabaho siya sa ibang company. Okay? Letter D, employee D, okay? Si employee D, okay, hinire natin siya June 1, 2022, okay, existing siya 12/31/2022. Pero ito ay fresh grad, meaning first job niya tayo. Okay. Next, employee E, hinire natin siya January 1, 2022, existing siya December 31, 2022, except, okay, lahat sila single, pero si E, married. At yung spouse niya, merong spa business. O, ayan. So, ganyan po yung profile ng ating 5 empleyado. So, again, doon sa ating obligation to issue 2316 on or before January 30, 2023, sino-sino yung i-issuehan natin ng 2316? O ito yung mga tao nating existing as of December 31. Ito yun, si A, si B, si D, and E. Why? Kasi sila yung existing ngayong December 31, 2022. Taro tayo doon na ang deadline nun on or before January 30. Sir, paano naman po si C? Kasi nag-resign po siya ng May 31. Kailan nyo i-issue yung 2316 niya? Ang rule po kasi dito, no? This is on the labor code provisions. Within 30 days. 30 days or 60 days kapag natapos na or wala na siyang pending with the company. So, more or less nasa June, July, dapat na-issue mo na yung 2316 niya. Okay? So, hindi mo na iintayin yung January 30. Why? Kasi hindi naman siya kasama dun sa existing as of December 31. Itong January 30 deadline, applicable siya sa mga empleyado existing as of December 31. Okay? Next. So, ito, i-issuean mo siya ng 2316. Okay? Next. Sabi natin, on or before Feb 28, dito ka na magkakaroon ng actual submission kay DIR. Ano yung isasubmit natin na 2316? Yun lang daw pong mga covered ng substituted filing. Yung lang daw pong covered ng substituted filing. What are the requirements to be considered as substituted filing? Ano-ano ba yung mga yon? Number 1, dapat daw one employer during the taxable period. Dapat daw one employer during the taxable period. Okay? One employer during the taxable period. Number 2, no other income other than
compensation income. Number 3, if married, the spouse should comply items 1 and 2. So ito po yung requirements para po makonsider siya as substituted filing. Ayan, may mga picture dun po. Ba ito yung mga envelope? Profile ng ating mga binanggit na empleyado. Okay? Double check ang wala. Yung e-registration. During the taxable period. Sino-sino ba yung one e-registration? Si A. Yung PIOS. Okay. Bukod pa yung si letter B ba? yung PIOS. One employer? Hindi. Kasi may NBI. previous employer siya. So, automatic. Resume. Si B, hindi na siya considered substituted filing. In that case, yung 2316 na binigay mo sa kanya ng December 31, hindi siya makakasama dito sa Feb 28 filing. Why? Kasi nga hindi siya considered substituted filing. Why? Kasi nga hindi po na-comply yung item number 1. Ang requirement po kasi, all conditions should be met. Ganun siya ha. Letter C, again, ang presumption natin, the fact na nag-resign niya ng May 31, after nito, meron siyang previous employer, so definitely, hindi siya buksan mo yung curtain na biglang napatak ang ulan, tayo saradong sarado. Kasi resign mamala-mala as na yung of damit, December so yun na yata 31, yun. kasi ang presumption natin, meron siyang magiging yung kabila employer after. Next, Oo. letter D, Dag-im na fresh yata grad. So, ibig sabihin, wala siyang previous Bukas mo employer, na yan. one employer during the taxable period, pwede siya. Yung iba walang NDA din. Okay? Then, lahat sila single. Okay? If married daw, which is ito yun, katulad nito, si letter E, yung daw spouse, dapat nag-comply sa items 1 and 2. Pag sinabi nating no other income other than compensation income, etong mga empleyado mo, wala silang ibang negosyo. Kundi sila ay, ang source ng income lang nila ay compensation income. Okay? So, assuming si A and B, lahat, etong mga to ay compensation income, so technically, yung requirement number 2, nako-comply nila. Except si letter E, na somehow merong declaration sa kanyang 201 file ng ang kanyang asawa ay may-ari ng spa business. In that case, yung asawa niya ay merong income other than compensation income. Kasi nga may negosyo. In that case, hindi pwedeng maging substituted filing si letter E. So lumalabas, ang substituted filing lang po natin si A at saka si D. For that matter, yung 2316 na duly signed nila na inisyo mo ng on or before January 30, yung 2316 lang po nila ang isasubmit sa Feb 28 deadline. Okay? So, ganun pa siya ha. Yung 2316 lang po nila ang maisasubmit sa Feb 28 deadline. Okay? Eh sir, bakit po ba may ganyang implication? O ganyang requirements? Ano ngayon ang mangyayari doon sa mga empleyado na hindi considered na substituted filing katulad ni B, ni C, and ni E? Si B, C, and E, since hindi sila considered substituted filing, they have the responsibility to file or to submit yung kanilang income tax return for the year 2022. So yun po yung significance of determining kung yan ay pasok sa substituted filing. Si A and D, since sila ay substituted filing, wala nang gagawin si empleyado A and D. Why? Kasi na-substitute na ng 1601C and 1604C na sinubmit ng employer.
Kaya ang tawag po kasi sa kanila ay substituted filing. The fact na nagpa-file si employer ng 1601C and 1604C, kasama doon yung pangalan ni A at saka ni D, na substitute na po nito yung kanilang ITR. Except for kay B, C, and E. Why? Kasi kasama po yung previous employer eh. Tapos meron pa tong spa business, yung asawa. So in that case, talagang hindi talaga sila ma-consider na substituted filing. So technically po, etong tatlong to, dapat mag-submit separately ng kanilang ITR. Si A and D, wala na pong gagawin. Okay? Question. Sir, hindi nga po alam ng B, C, and E yung pag-submit ng ITR. Sino-sino po bang si B, C, and E? Yung B po, siya po yung driver namin. Si C, siya po yung aming receptionist. Si E, siya po yung aming utility personnel. Hindi nga po nila alam yung accounting. Pag hindi po ba sila nag-submit ng kanilang ITR, may implication din po ba yun sa employer? Si Wala. Kubatsa, Sunny. Okay, Oo, so wala sino pa? po. So wala pong Cavite, implication si yun kay Cavite. employer. Walang valid to ID. Okay, so it is the responsibility na po Wala ng pong valid. empleyado. Si Kubatsa, walang NBI. Pag hindi sila Siguro ba siya nakapag-submit, isa, sila ano po yun, ang doon sa merong ibang non-compliance. Subic Pero as far as Ay, yung employer is mga concerned, documents ng wala na ano, pong original amang magiging NBI. problema po doon. Okay? Yung may Xerox copy Ngayon, lang. sir, Yung Xerox copy ay since nahihirapan nga po kaming i-determine original. yung tawag doon, yung determination ng substituted filing, nilahat na lang po namin ito Ano pa isinabmit. lang si Meron po bang implication yun? Wala naman ho. Okay, wala naman kasi wala naman pong mali doon sa over-submission. Ang Sino may pa yung mali walang NBI? ay yung under or non-submission. So kung lahat ng 2316 ay para sure na sure sinabit mo na, ipe-penalty ka ba? Hindi po. So wala pong problema doon. Okay? Ang mali lang po, no, ang wag lang po nating gagawin ay yung non-submission or under submission. Okay? Ayan po. Okay? So, usually ho, pero dapat po talaga itong substituted filing lang. No? Sige po. Ngayon, question. Sir, sabi mo kasi, if married, ganyan. Yung spouse ay dapat to comply sa 1 and 2. Ibig sabihin pa nun, sir, lahat ng empleyado ko, tatanungin ko, or ilalagay ko sa 201 file, kung may negosyo sila, yung asawa nila, kung may previous employer, hindi naman po. No? Kung itong mga information na to, at a glance, ito ay available, pwede mong i-consider. Pero it doesn't necessarily mean na kinakailangan mo siyang alamin isa-isa. Kung wala kang information, so be it. Kung itong si letter E na married at hindi mo naman alam kung may business siya o wala, ang presumption, walang business. So, in presumption, kung walang business, nagko-comply siya sa items 1 and 2. Xerox lang. So, pwede pong ganon. No? Si So, Kubatsa, hindi naman po Yung iba yung 65 kinakailangan meron. alamin yung mga information na to. Yung si Tapang meron. Kung available po, pwedeng consider. Kung hindi naman, doon tayo sa presumption of regularity. Kung walang nabanggit na yung asawa niya ay merong previous employer or merong negosyo, ang presumption, walang negosyo, walang previous employer. Xerox lang. Okay? Nasa typewriting, Yeah. ang ID. Sir, what if po hindi nasunod yung condition, pinasa po lahat? Ayan, so yan po yung nabanggit ko po kanina. Okay, so again wala naman pong mali doon sa submit na lang natin lahat para sure na sure. Oo. Minsan lang po, minsan, pag ganun yung konsepto na hindi na tayo nag-iisip kung substituted or hindi siya substituted, minsan may mga RDO na hinaharang na parang, bakit ang dami nito? Ganun. So may mga, tapos usually kasi yan ay naka-scan copies. Naka-save po ito sa diskette. Hindi na po kasi sila tumatanggap ng
ng hard copy. No, so, dapat nakasave sa diskette tapos naka-under oath yung content ng CD or DVD. Okay? Proceed po ulit ako sa other Yung mga Xerox ka lang yung mga NBI. sa other obligation. May original ka. Meron may original. Okay? Sino yung Sa mga other Xerox? obligation. So, sabi natin, ito po yung mga obligation ni taxpayer being an employer. So, dapat lahat yan nako-comply natin for the entire year. For this period, for this stage, kinakailangan naman natin yung ibang obligation niya, obligation ng isang taxpayer. Ilista mo nga ng ilista, At this point, siya na. naman ay isang Mga wala dyang incomplete. buyer Ano of goods. Ano ba kailangan mo? Original? Kailangan 2-by 2. Okay? Or buyer Yung may mga 2-by 2 envelope. Kung sino ang mga wala. of services. Ilista. Kung Kung sino yung tayo Xerox ang sa mga bumibili ng NBI, goods or ilista. tayo ay bumibili ng services, technically ho, sa atin, as a whole, ang tawag sa atin ay withholding agent. Yan. Dito ko po pinapasok yung kung tayo ay nagbabayad ng renta. Okay? So, withholding agent po kasi yun, no? Kung withholding agent yan, na didiscuss din po yung konsepto ng expanded withholding tax. Yan. Dito ko po pinapasok yung renta. Kasi tayo ay buyer of that services. The fact na yung rental po kasi services siya. So, binabayaran natin. So, buyer of services tayo on that part. Eh, sir, ano naman po yung buyer of goods? Pag bumili ka ng goods, so, minsan ho kasi may mga conditions na pag bumibili ka ng goods, isa-subject yon sa expanded withholding tax. Okay? Bukas po natin pag-uusapan yun, no? Robert William. Kasi may mga Kung conditions. alin ang original. Okay? Next. Baka yung nilagay ko minsan kasi Okay? So sabi natin, kung tayo ay bumibili ng goods or bumibili ng services, si taxpayer, meron siyang obligation as withholding agent. Okay? Dito po sa taas, di ba po, obligation tayo being an employer. Dito po kasi, consider din tayo as withholding agent. Ang difference lang po sa baba, ang wini-withhold natin, ang katransak natin dito ay employees. So, ang dinididakan natin ay yung mga empleyado. So, technically, withholding agent din tayo at this point, being an employer. Pero dito ho, withholding agent po, pero ang katransak naman natin dito ay suppliers. Suppliers of goods or suppliers of services. Okay? So, being a withholding agent, okay, si taxpayer has the obligation to submit 0619E. This is the monthly expanded withholding tax. Okay? 0619E, that's the monthly expanded withholding tax. On top of that, you have to submit 1601EQ. This is the quarterly expanded withholding tax. Okay? On top of that, si withholding agent should submit 1604E. This is the annual information return for expanded withholding tax. Okay? Ayan siya. Next, being a withholding agent, the fact na ako ay nag-deduct ng 5,000 kay Miss Mayan kanina, di ba po, dun sa aking example, si lessor, si Miss Mayan, sabi ko 100,000, yung rental natin, nag-deduct ako ng 5%, which is the 5,000. Si 5,000 na binawas ko sa kanya, itong 5,000 na to should be remitted to the BIR using form
1601 EQ or 0619E, depending on the period. On top of deducting the 5,000, tayo as withholding agent should issue 2307. 2307. This is the creditable expanded withholding tax. Ayan, ang tawag sa kanya, 2307. Bakit ako mag-i-issue ng 2307 worth 5,000 kay Miss Mayan? Kasi, sasabihin niya, Frank, bakit ganun? 95,000 lang yung na-receive ko mula sa iyo. Yung ating lease contract, 100,000. Usapan natin 100. Bakit 95,000 lang? So, i-explain ko kay Miss Mayan as lessor. Sabi niya, ma'am, kasi yung 5,000 po, dinidak ko po sa 100, kaya 95. The fact na nagdidak ako sa inyo ng 5,000, ang ibibigay ko na lang po sa inyo ay yung 2307 amounting to 5,000. So technically, ang na-receive niya sa akin, 95,000 na cash at saka 5,000 na worth na 2307. Okay? So ganun po siya. Sasabihin naman ni Ms. Mayan, anong gagawin ko dun sa 2307? Print ang 2 by 2. Ma'am, kasi yung 2307 na binigay ko po sa inyo, since ang buwis na babayaran mo kay BIR, kunwari lang ay 6,000, yung 2307 po na 5,000, pwede po siyang maibawas sa 6,000 para ang ibabayad mo na lang kay BIR ay 1,000. So, ganun po ka-significant, ka-important yung 2307 na ibibigay ko kay Miss Mayan. Anong nadidi yan, Ismail? Wala. No? So, this is for the benefit din po ni Miss Mayan kung doon sa 5,000 na binigay ko sa kanya. Okay? So, ngayon ang question. So, sabi mo, sir, mag-i-issue ka ng 2307. Kailan tayo mag-i-issue ng 2307 kay Miss Mayan as Nasa lessor? photo paper daw yun eh. Mag-i-issue ka ng 2307 sa dalawang options po iyon. Ang unang option ay at that time of payment. So, every time meron kang monthly rent, you have to issue 2307. Since ang renta ay monthly, pwede mag-issue ka rin monthly ng 2307 na worth 5,000. Kung ikaw ay magbabayad sa supplier at nagbawas ka nung EWD, pwede right there and then, kung babayaran mo na siya, you have to issue 2307. So, yun po yung ibig sabihin ng at that time of payment. Number 2, ano pa? 25 days after the close of the taxable period. So, technically, ito ay quarterly. Ayan. So, kung ayaw mo ng monthly, meron naman tayong option, ako as lessee, na mag-issue ng 2307 kay Miss Mayan ng quarterly. 25 days after the close of the taxable period. Okay, let's say for example, yung January, February, March na quarter, yung 2307 covering January, February, March, ibibigay ko siya kay Miss Mayan ng April 20, on or before April 25. Para tayo doon ha. Ngayon, ano po ba ang suggestion namin? Ang suggestion po namin dyan, yung item or option number 1 at that time of payment. Why? Kasi efficient. Bakit efficient? Kasi kung babayaran ko na yung suppliers, kung babayaran ko na si Miss Mayan as lessor, since nagkukwentas claras na tayo dahil ini-issuean ko na siya ng cheque, edi agad-agad, issuean ko na rin ng 2307. Pero kung iintayin ko pa yung quarterly, edi babalikan ko pa yung records. Medyo inefficient ka na doon. No? The fact na andun yung momentum mo at the time of the payment, o the right there and then, gawa ka na agad ng 2307, agad-agad, para wala nang balik-balik. No? So that is why ang suggestion namin ay to issue 2307 at the time of payment. Okay? Ganun din, kasi kanina may na-interview ako, I'm not sure kung si Ma'am yun, no? Yung sa receivable na humahawak. Sa receivable kasi, eto kasing side na to, tayo ang nagdideduct kay Miss Mayan.
Sa side naman ng receivable, si lessor, si ma'am sino nga yun? Si ma'am, yung na-interview kanina, si ma'am Andrea. I presume parang si ma'am Andrea ba yun? O yung receivable? Sino nga dito si receivable na humahawak? Sorry ha. Unless nalimutan ko siya. O basta yung mahawak ng receivable. So, sa area mo, kung sa yung spot nung mahawak ng receivable, kunwari ikaw yung lessor. So, ikaw na nababawasan nung payment for the 2307, agad-agad pwede mong i-demand asan na ang 2307 na binawas mo sa akin. Why? Kasi kung ikaw ay maghihintay pa ng quarterly, malulugi ka doon. Bakit ka malulugi? Kasi baka pag magpa-file ka na ng ITR mo, hindi ka na makakuha or makahagilap ng 2307. No? Hindi ka na makakuha or makahagilap ng 2307. Hindi mo ito ma-i-deduct sa tax due mo. So, mahalaga po na every time ikaw ay makakakolekta sa mga kliyente mo at nagbawas sila for the 2307 for the expanded withholding tax, dapat mag-demand ka na kaagad. Oy, Frank, nagbawas ka ng 5,000. O, asan na yung 2307? Kasi, although at year-end ko ba ito magagamit, pero baka kasi at year-end hindi mo na ako balikan, hindi na kita mahagilap. Kung hindi ko makuha sa iyo yung 2307 at the time of my filing of my ITR, hindi ko pwedeng maibawas si 5,000. In that case, I need to pay yung buong 6,000 kay BIR. Lugi ka doon. No? So, yun po yung side ng kabila, ng income recipient. Kaya po dapat ang lagi naming suggestion dyan at that time of payment. No? Sorry. Ayaw. At the time of payment. No? O ganun siya ha. Anyway, ito pala yung do. Ayan. Okay? Sige, proceed po ako. So, sabi natin, si withholding agent should issue 2307 to those suppliers na nag-deduct siya ng withholding tax. Kailan? At the time of payment. Okay? Proceed po ulit ako for other obligation. At this point, si taxpayer, meron siyang obligation as seller naman of goods or seller of services. At this point, tayo naman yung nagbebenta. Diba? Tayo ang nagbebenta. Since ako ay nagbebenta ng laptop, ako ay considered seller of goods. Ganun po siya ha. So, kung tayo ay seller of goods or seller of services, mandated tayo to file 2550Q. Yan. Again ha, 2550Q. This is the quarterly value added tax. Ang kanyang Xerox lang din ha. Bakit hindi ko po nababanggit si 2550M? Si 2550M, this is the monthly value added tax. Si 2550M, hindi na siya applicable, okay, beginning January 2023. Mamaya na. NBI dito si Calner Domingo. Hindi na po siya applicable. So, quarterly VAT na po ito. Wala na po tayo monthly filing ng VAT. Wala din Xerox. Kasi po, yun po ang pangako sa atin ng train law. Yan. Yan yung pangako sa atin ng train law noong 2020. Effective January 1. January 1, 2018. Oo, train law. Okay, so sabi doon, beginning 2023, wala ng monthly, kundi quarterly VAT na lang po. So, if you are filing 2022,
O meron pang 2550M dun. Pero ngayon, 2023, because of the And Domingo, walang passport din eh. provision Wala. indicated sa train law, wala na pong monthly VAT. Ang kino-comply na po lang natin ay quarterly VAT. Para tayo doon ha. Ngayon, question. Sir, paano yan? Hindi nga po namin alam na nasanay kami may monthly VAT. May penalty po ba yun? Wala naman. Again, sabi ko nga sa inyo, the fact na kayo ay merong over-submission, hindi kayo i-call yung attention. Ang kinocall ang Yung attention Domingo, lang po walang ay yung original. merong underfiling or underpayment or non-payment or underpayment. Ang original na Domingo ay passport. No? So, ganun po siya, ha? 2x2. Pero again, Ang since inaano alam ko na ay po wala. natin, Sabi mo, passport, 2550M, wala. hindi na po Alin siya dyan ang meron? applicable Alin ang wala? Ayun na lang ngayong highlight. January 2023. Inililista ko din ang mga incomplete na walang requirements eh. Quarterly filing Yung may na lang po highlight, tayo incomplete. sa VAT Aray, and highlight. quarterly payment. Okay? Kami po nahihirapan din po kami sa ganyan transition. Why? Kasi Ito ay meron na rin Domingong. Sabi mo kanina ay wala yung si Domingo. Yung VAT, binabayaran siya monthly. So, since naka-quarterly, Kagulo-gulo eh. nagpa-pile up po yung payment on the quarterly level. So, pag kami po ay nagdi-discuss na sa kliyente ng quarterly VAT, nagugulat yung Oo, wala kliyente din. na, Wala. bakit Frank, ang quarterly natin ang laki? 30,000 or Tingnan mo, ano bang gulo 300,000. niyang Dati, iyong yaan. nakawak na every month, Sumakit na din ang 100,000 ulo ko tayo. diyan Bakit eh. ngayon, ang laki ng ina-outlay namin, 300,000. So, medyo nagugulat sila na, yes ma'am, oo, dati 100 per month. The fact na hindi naman tayo nagbabayad monthly ng January, February, March, so medyo talagang mataas yung ngayon. Kasi ang required lang naman ay quarterly at hindi na po required yung monthly VAT. Okay? Wala yan. Magalan siya ha. Next. NBI na. Kung ikaw naman ay Ito ba ito? non-VAT, you have to submit 2551Q. This is the quarterly percentage tax. Yan. Okay, so actually yung konsepto na to ay inalign lang din po sa quarterly percentage tax. Dati ho kasi before the effectivity of the train law, ang percentage tax meron siyang monthly. Noong 2018 January, dinrap na po yung monthly percentage tax kundi nag-stick na lang po sa quarterly percentage tax. Same concept, in-apply po siya sa VAT. It's just that ang effectivity po ng quarterly ay ngayong 2023 lang. Pero prior to that, andun pa rin po si Isingit mo nga, tingnan mo nga si Domingo. next Nadidiyan daw eh. obligation. Okay? Ano ba? NBI. Wala na. Double check mo. So, dito Baka po, napapasingit si lang. taxpayer, meron siyang obligation as taxpayer. Okay? So, meron din siyang obligation as taxpayer. So, sabi natin, kung si taxpayer, siya ay kumita, meron siyang obligation to pay income tax. Kasi kita yun. Tandaan natin, no? Pagbenta, ito po liable kayo. Pero kung ikaw ay kumita, you are liable to pay for the income tax. So, iba yung benta at iba rin yung buwis pag ikaw ay kumita. Dito po kasi sila naguguluhan, no? Bakit, Frank, ang daming buwis? Magkaiba po kasing buwis yan. Sa accounting po, meron tayong tinatawag na sales. Ito po yung benta natin. Less direct costs equals gross profit. So, when we say gross profit, ito yung tubo natin. Okay? Less the operating expenses equals net income. Okay? Assuming nagbenta ako kay Miss Mayan ng laptop na 15. Ang puhunan ko sa laptop ay 10 piso. Tumubo ako ngayon ng 5 piso. Other than sa cost ng laptop na binili ko rin sa divisory ng 10 piso,
meron pa akong ibang gastos doon. Ano yung mga gastos na yon? Transportation, salaries and wages, utilities, meals, advertising. So, madami pang iba. Assuming ang total nun ay 3 pesos. So, lumalabas may kita ako ng 2 pesos. So, ito yung aking kita. Yung VAT, buwis yon pag ikaw ay nagbenta. VAT or non-VAT. Okay? Ayan. Yung income tax po, buwis yon pag ikaw ay kumita. Ayan. So, technically dito sa ganitong presentation, iba ang pagbebenta. Pag ikaw ay nagbenta, isa-subject yan sa sales tax, which is VAT or non-VAT. Pag ikaw ay kumita, isa-subject yan sa income tax. Okay, so magkaiba po yung buwis na pinag-uusapan. No? Again, sabi ko nga sa inyo, dalawa lang pong buwis ang pinag-uusapan natin. No? Dalawa po yan. Okay? So dito being a taxpayer, meron siyang obligation bilang taxpayer. Okay? Kung ikaw ay individual or sole proprietorship, okay, you have to submit 1701Q. This is the quarterly income tax. Okay? Kung ikaw ay partnership or corporation, you have to submit 1702Q. This is the quarterly, yung 1701Q, quarterly income tax for individual taxpayer. For the 1702Q, quarterly income tax for partnership or corporation. Okay? So, ayan po. So, dapat nagsasubmit. Sir, paano kung hindi po nagsubmit ng 1701Q si sole proprietorship? O, again, yung RMO 7-2015 na compromise penalty for the non-filing will apply. 1,000 per return per quarter, since we are talking of 1701Q. Okay, same concept will apply sa 1702Q. So, dapat may filing pa rin po nito. On top of this one, si taxpayer should submit 1702. Dito po sa 1702, nasa subdivide siya for other groups such as RT, regular taxpayer, EX, exempt corporation, or MX, mixed income. So, kung ikaw ay 1702, this is the annual income tax return for partnership or corporation. Yan. Okay? So, mamimili pa tayo, no? Pag partnership or corporation, tatlong 1702 ang nakikita natin. 1702 RT, 1702 EX, or 1702 MX. Okay? Pag EX po, exempt. Mamaya ipapakita natin kung sino-sino yung mga exempt corporation. Sabi ko nga po sa inyo, pag sinabing exempt corporation, pag ikaw ay kumita, exempted yon. So, sabi ng batas, nasusulat kung sino-sino yon. Pag sinabi kong nasusulat, klaro kung sino-sino yung considered na exempt corporation. Kung wala ka sa listahan, dun ka sa taxable. Pag sinabi nating taxable, dito ka sa regular taxpayer, RT. Okay? Ano naman yung MX? Ito po yung mga mixed income taxpayer. Pag sinabi nating mixed income taxpayer, kung ikaw ay korporasyon, okay, na registered sa PEZA or BOI or SBMA, sila kasi may mga portion na natatax at gross income taxation at 5%. So, kung ganun po yung business model nyo, MX po ang punta nyo. Kung meron kayong special na registration with PEZA, BOI, SBMA. Kung wala naman, o din lang din po kayo sa regular taxpayer.
Okay? Kung ikaw naman ay individual, 1701. Mamimili kayo A or 1701. Ito po ay annual income tax return for individual taxpayer. Mamaya natin pag-usapan kung ano ang mga conditions para gamitin mo si 1701A at ano ang conditions para gamitin mo lang si 1701. Okay? So, ayan siya. Next, other obligation. Other obligation. So, si taxpayer, meron siyang ibang obligation or other obligations na hindi nabanggit kanina. Ano-ano yun? O di syempre, you have to pay the annual registration fee. Magkano to? 500 pesos. Dapat nagbabayad ng annual registration fee. Okay? Ano pa? Kung ikaw ay seller of goods, you have to submit inventory list. Kailan ang deadline nito? January 30. Okay? Pag seller of goods, you have to submit inventory list. January 30. Si annual registration fee, ang deadline nito, January 31. Every year thereafter. Or last day of January, last day of January, every year thereafter. So, lagi tayo nagbabayad ng annual registration fee. Okay? O, ayan. I think ito po yung mga basic obligations ng isang taxpayer for the entire year. Okay? Ang oras ko po ay 3:33, so pwede po akong mag-proceed pa sa day 3. Okay? Again, pag may question or clarification, sabihin lang po. At somehow I presume, nakikita nyo pa rin po yung aking Excel ha? Yan, Excel pa rin po ang aking pinapakita. Okay? Sige po. Proceed po ako with the discussion. Okay? Ano naman po ang premise natin sa day 3? Ang premise natin sa day 3 ay deadlines and required attachments or mandatory attachments. Yan. Kakaiba kasi yan. Required or mandatory. So, hinihiwalay ko kasi yan. No? Next. So, sabi natin, na-mention natin si 1601C. This is the monthly withholding tax on compensation. Ang deadline nito ay on or before 10th day of the following month. Yan. On or before the 10th day of the following month. Okay, that's the general deadline for the 1601C. Example, for the month of January, ang deadline po nito ay Feb 10. For the month of February, ang deadline nito ay March 10. So, and so on and so forth, no? Pagdating na, ayan. Okay? So, ganun lang din to. So, December 10. Except, so ito yung sabi kong may exemption. For the month of December, you have to submit yung 1601C on or before January 15 of next year. Okay? So, yun po yung pagkakaiba for December. However, sa amin po, ang palagi ko pong sinishare sa mga kliyente ko, sa mga attendees ko, bakit hindi na lang din natin gawing December or January 10? Again, lagi ko pong minimension, wala pong non-compliance sa oversubmission, walang non-compliance sa
um, before yung submission of the return before the deadline. Wala pong non-compliance doon. So, sa amin po internally, kung nasanay na tayo on the 10th, dapat ho yung December more or less on the 10th. Huwag na nating i-maximize yung 15. Mahilig kasi tayong mag-maximize. Sa amin nga po, internally, hindi po namin ina-maximize yung 10. Usually, kami ho dapat finalize na yung figures on the 5th. Tapos, binibigyan namin ng time yung management to review. Then, on the 8th, dapat mabayaran. Bakit ganun yung aming planning for the tax compliance? If magka-problem man on the 8th, pwede pa siyang maihabol ng 9. No? Para at least medyo on the 10th na deadline, tawag doon, medyo hindi kami magkaka-problem. No? So usually kami talagang kung 5th yan. Whether yan ay January 15 ang deadline, sa amin internally dapat before the deadline. Okay? Next, ano naman po ang required attachments? For the 1601C, you have to attach the TRRC. Ano pong ibig sabihin ng TRRC? Tax Return Receipt Confirmation. Okay? Iklaro ko po ulit, no? Iklaro ko po ulit. Yung pong ating, di ba po, ang taxpayers natin, meron tayong tinatawag na sole proprietorship, meron tayong partnership, at meron tayong corporation. So, lahat po yan considered taxpayers. At itong taxpayers na to, na-subdivided pa siya to another groupings. Ano po yung groupings na yon? Kinakailangan pong ma-identify natin kung yan ay ordinary taxpayer at top withholding agent. Yan. So, dito sa mga taxpayers na to, kinakailangan ma-identify pa natin, ako ba ay considered ordinary taxpayer? Ako ba ay considered top withholding agent? Okay? So, kung ikaw ay may letter saying that you are one of the top withholding agent, o naturalmente, ikaw ay considered top withholding agent. Naturalmente, hindi ka considered ordinary taxpayer. Kung wala kang letter saying na ikaw ay isa sa mga top withholding agent, wala kang letter na ganon, pwede mong i-presume or pwede tama mong i-presume na ikaw ay isang ordinary taxpayer. Okay? So, ganun muna yung ating step 1. Ano ba ako dito? Ordinary or top withholding agent? Sabi nyo, sir, dapat may letter. Wala akong letter na nare-receive. O di dapat ako ay considered pala ordinary taxpayer. Kung may letter, top withholding agent ako. Okay? Sino-sino muna ba si top withholding agent? Si top withholding agent, mako-consider siya as part ng top withholding agent kung siya ay na-notify ng BIR na siya ay isa sa mga large taxpayers. Na siya ay isa included sa taxpayers account and management program or TAM. Isa sa Hello, mga Mark. companies Teka lang, ha. na registered sa PEZA. May tanong ako. Or government Instruction ni Kim tungkol dun sa kailangan ng kung ikaw job ay offer pasok sa letter mga yan, individual. automatic manonotify Like ka if ng you BIR get hired from a company, na isa ka sa they let you sign offer letter Sir, stating paano po ba yung all the details of their job offer to Kasi you. dito po kami nalilito. Ang notification process po ng BIR, meron siyang iba-ibang paraan. Ang ibang paraan, number 1, ay through letter. When we say through letter, you will be informed through letter that you are one of the
large taxpayers, taxpayers accountant management program, that you are one of the top withholding agent. So, klaro, dun sa letter, hoy, ikaw ay isang top withholding agent, congratulations. So, ganun po yung letter, no? Ano pa yung isang way? Item number 2, posting sa newspaper in general circulation. Posting in the newspaper in general circulation. Kahit wala kang letter, pero nakasama ka dun sa listahan na naipost ng BIR sa newspaper in general circulation, mako-consider ka na as automatic as top withholding agent. Ibig sabihin nun, deemed notified ka na. Eh sir, kahit po walang letter, oo nga po, basta nakasama ka dito sa listahan na naipost nila sa newspaper in general circulation, deemed notified ka na din. So, wag ka nang umasang makaka-receive ka pa ng letter. Or, hindi mo pwedeng sabihin, ako ay isang ordinary taxpayer kasi wala po akong letter. Hindi ho, kasama ka dun sa listahan na napalathala sa newspaper in general circulation. So, deemed notified ka. Top withholding agent ka na. Ano pa? Item number 3, posting in the BIR website. Ayan. So, yan po yung mga yan na sa tingin nyo ay wala kayong kaalam-alam na andyan na pala kayo. Ang rule, deemed notified ka na. So, kung ikaw ay kasama sa mga to, ikaw ay isang top withholding agent. Kung wala ka nito, ikaw ay considered ordinary taxpayer. As a rule, kung ikaw ay nag-group na natin sila ng ganitong groupings, yung filing method mo pag ikaw ay ordinary taxpayer, you have to use EBIR form system. Okay? Yan po yung rationale bakit kinakailangan natin siyang i-identify kung ordinary ba siya or TWA. Kasi ang filing method po ng ordinary taxpayer should be EBIR form system. Ang payment method po or manner of the ordinary taxpayer in terms of payment should be manual payment. Pag filing po, pag top withholding agent, you have to use EFPS. Electronic Filing and Payment System. Electronic Filing and Payment System, EFPS. Same then with the payment. If you are considered top withholding agent, the payment procedure that should be taken, it should be EFPS payment or online payment. Okay? Bakit ko po siya kinaklaro? Kasi ho, itong procedure na to cannot be interchanged. So, hindi daw po siya pwedeng ma-interchange. No? Except, so may exemption, kung ina-allow ng BIR Commissioner. Anong ibig sabihin nun? Kasi may mga problem po kami na-encounter na ganito. Yung isang kliyente namin, ang akala niya, siya ay ordinary taxpayer. So since pabago-bago lang din po ng accounting department nagre-resign, ang naka-receive daw po ng letter na siya ay isang top withholding agent ay nag-resign na din. So since walang proper turnover, ang naipagpatuloy nung bagong accounting ay akala niya siya ay isang ordinary taxpayer. So since ang akala niya siya ay isang ordinary taxpayer, ang gamit niyang filing and payment ay manual. 6 or parang 1 year after, nung 1 year nang nakanawala yung dating humahawak, dun sila na-call ng attention ng BIR na parang, oy company, how come nag-EBIR ka? How come nag-check payment ka? Based sa amin database, ikaw ay EFPS. In fact, merong ang letter para hindi ka malito. It turned out, yung palang letter ang naka-receive yung dating empleyado na hindi naman
na-transmit or na-coordinate sa management. So, lumalabas, nagkaroon siya ng penalty for the last 12 months. So, dapat kinaklaro, no? Asan ba tayo dyan? Ordinary or top withholding agent? So, dapat klaro, malinaw. No? Sabi ko nga sa inyo, dapat may documents. Hindi pwedeng, eto naman si bagong accountant, kaya pinresume niya siya ay isang ordinary taxpayer kasi yung kanyang experience dati sa dati niyang company gumagamit ng EBIR4. So hindi niya alam na may implication pala yon. Dapat inaalam, ako ba ay ordinary or top withholding agent? Okay? So ganun po siya ha. Ayan, so na-penalty siya doon. Na-penalty siya. Yung payment mo, considered siya as not paid. Ganun kasakit yun. So, dapat ho aalamin. Ngayon, question. Sir, ako po ay top withholding agent. So, dapat ho, gumagamit kami ng EFPS. Sir, nag-e-error po yung bangko. Hindi ko po alam bakit nag-e-error. Kaya ang ginagawa ko po, nagbabayad po ako ng cheque. So, ganun ang ginawa ng accounting. So, may penalty po yun. Again, sabi ko nga sa inyo, ang language ko po kanina, etong dalawang filing and payment should not be interchanged. Hindi siya pwedeng pagpalitin except merong BIR advisory that you are allowed to do so. Anong ibig sabihin nun? Katulad po ng kung ikaw ay EFPS filer and you are filing for the 1702 EX or 1702 MX, yan. Sa EFPS po kasi na portal, etong return na to, hindi pa siya updated. So, sabi ng BIR, if you are an EFPS filer, huwag kang gumamit ng EFPS for the filing, ang gamitin mo, EBIR form. Inaalaw kitang gumamit ng EBIR form kahit ikaw ay top withholding agent kasi yung database mo sa EFPS hindi pa updated. So, pwede kang gumamit ng EBIR form. Pero yung payment mo, dapat online. So, may mga ganong exemption, no? So, dapat binabantayan yung advisory. No? So, pero ang general rule, kung ikaw ay EFPS, dapat ang filing and payment mo should be done electronically. Hala tayo dun ha. Next, if top withholding agent, may difference po ba sa amount na withhold suppliers or employees versus ordinary taxpayer? Ito pong dalawa, for the rates, pareho lang. Pareho lang po. It's just that ang pagkakaiba lang nila, mas madami kang babawasan if you are considered top withholding agent. Sa ordinary taxpayer, may mga transactions lang na pili na applicable lang kay ordinary taxpayer. Pero kay top withholding agent, on top of the transactions that should be subjected to EWT, may mga transactions na dapat nagdideduct pa rin si top withholding agent. Pero as to rates, pare-pareho lang po. Okay? So, ganun po siya. So sisimplihan ko po yung sagot ko ulit. Kung kay ordinary taxpayer, kunwari lang, nasa 5 transaction lang ang subjected sa EWT, sa top withholding agent, on top of the 5, meron pang, kunwari, additional 3. So, ganun po lang yung pagkakaiba ng dalawa. So, lumalabas, mas madami kang babantayan sa top withholding agent kesa dun sa ordinary taxpayers. Pero as to the rates, pare-pareho lang sila. Okay? Ayan. Proceed po ulit ako. Kaya po kinakailangan, may emphasize siya. Yan. Ito pong ganitong konsepto,
wala po yan sa tax code ha. So ito po ay nasusulat sa revenue regulation. Wala po yan sa materials nyo. Ito po ay kaya po talagang i-separate discussion ako sa Excel. Okay? So, balik po ulit ako dito. Ayan. Kapag ikaw ay isang ordinary taxpayer, pag gumamit ka ng EBIR form, ang notification na marireceive mo that you are actually submitting yung return na yon, ang tawag po doon ay TRRC, Tax Return Receipt Confirmation. Pero kung ikaw naman ay top withholding agent and you are using EFPS, Electronic Filing and Payment System, yung notification po na marireceive nyo ay FRN, Filing Reference Number. Ayan. So, ito po yung TRRC, equivalent naman sa EFPS. Yan. Kaya po, kinakailangan pong i-discuss itong portion na to. Okay? Kasi iba po ang tawag sa notification. So, TRRC for the EBIR form, FRN for the EFPS. Okay? Sa EBIR form, since ang payment procedure mo ay manual, you have to attach yung TRRC. Okay? Kinakailangan nyo pong i-attach yung TRRC dito sa 1601C. Okay? Ganun po yan ha. Ina-attach po siya. Kung ang procedure nyo po dito ay, let's say, kunwari lang po, no, may babayaran kayo sa compensation, kunwari 1,000 lang. Okay? Pupunta po kayo sa bangko kasi nga po manual ang payment. So, pag sinabi nating manual payment, ang isa sa sinasabi nating manual payment ay check payment or cash payment. Pupunta po kayo sa bangko, dala-dala nyo si 1601C at naka-attach din po doon si TRRC. Okay? Tsaka nyo babayaran sa bangko yung 1,000 plus the attached 1601C and TRRC. Okay? After nun, usually tatlong kopya yan. Dalawang kopya pupunin ng bangko, isang kopya receiving copy nyo po. Okay? Ngayon, sir, dito po ba sa manual procedure, manual payment na procedure na nabanggit mo, meron pa po bang ibang way? Yes po, meron pa po. Mas convenient. Kanina po nabanggit ko check payment or cash payment. Di ba po? So kung check or cash payment yan, physically ka pupunta sa bangko para to transmit yung check or cash. Di ba po? Since medyo nag-iingat na naman tayo, since medyo tumataas na naman yung cases natin, pwede bang online lang lahat? Pwede po. Pasok pa rin yon sa manual payment under ng EBIR form. Ano yung mga yon? Pwede ka pong magbayad through GCash. Okay? Pwede kang magbayad through BPI eGov. Or pwede kang magbayad sa online land bank. Yan. Walang diploma din eh. Yan. So, ito po, mga online yan. Yung mga nabanggit ko na GCash, BPI eGov, online land bank. Okay? Yan. So, kung online po yung payment nyo, hindi na po kayo pupunta sa bangko, hindi na po kayo pupunta sa BIR para magpatatak kasi sufficient na po yun. Para lang po ma-document, ma-properly document yung filing and payment mo, i-save nyo po yung soft copy sa computer nyo. That's one, isa-save yung soft copy. Soft copy plus, i-print nyo po. Sa pagpiprint nyo, andon si 1601C, naka-attach si TRRC, naka-attach po yung GCash proof of payment or yung BPI proof of payment. Hindi nyo na po yun ipapareceive. Ilalagay nyo lang po yun sa folder nyo sa office para at least meron po kayong support na hard copy. This is on top of the soft copy. O, ganun po siya ha. Bakit po ganun yung aking advice?
minsan nga ho kasi pag nagre-resign yung accounting, nawawala na ang mga documents. So kaya nga po ang palagi kong suggestion dyan, may hard copy na, may soft copy pa. Ganon din pag ikaw ay naka-outsource accountant. Yung hard copy, yung mga taxpayer, yung mga company, dapat nagpiprint yon from the soft copy, naka-hard copy. No? Yung, kung yan ay binabayaran sa bangko, yung original dapat nasa company. No? Hindi yung pag nagkaka-resign na, nawawala na. No? Again, responsibility kasi ito ng company. May presumption of regularity. Hindi natin pwedeng sabihin na, ipahanap nyo po yung accountant kasi nasa kanya po yung documents. Hindi po eh. Hindi ganon. Tayo rin po ang tatanungin ng BIR. If we fail to present yung related documents, mag-impose sila ng penalty. Klaro tayo doon ha? Yan. Okay, sige po. Proceed po ulit ako. So sabi natin, for the 1601C, ito lang po yung ating required attachment. TRRC of or filing reference number. Wala nang iba. This is considered as required attachments. Okay? Next, kanina na-mention ko 1604C. Okay? For the 1604C, ito po yung annual information return for withholding tax on compensation. Okay? Yeah, sorry. Ang kanyang required attachments ay, again, TRRC, if you are using EBIR form, filing reference number, if you are using EFPS. Kailan ang deadline nito? On or before January 30. Okay? Ano yung required attachment? Ito ay merong, or mandatory attachment. So, meron tayong mandatory attachment. Ito ay alpha list of employees. Yan. Itong alpha list of employees, same din po yan dapat sinasubmit on or before January 30. No? Alpha list of employees, sinasubmit po siya on or before January 30. Sinasubmit po siya online through e-submission. Yan. Mamaya ho, ipapakita ko po kung nasan siya ha, or baka po tomorrow. Okay? Ano po yung alpha list of employees? Itong alpha list of employees, ito po yung report generated by the BIR Alpha System version 7. Yan. Dapat daw version 7. Pag hindi version 7, hindi yan magna-notify. Okay? Saan ba nakukuha itong BIR Alpha version 7? Sa BIR website, punta po kayo sa downloadables. Andun po siya. Ini-encode po ito, yung alpha list of employees. Kaya version 7 po yan kasi ngayon, ang schedule na lang po ay schedule 1 at schedule 2. Yung schedule 1, ito po yung mga employees na ang sweldo ay more than minimum. Whether resigned or accepted, ilalagay mo siya sa Schedule 1. Schedule 2, ito naman po yung mga MWE, whether resigned or accepted for that particular taxable period, ini-encode siya sa Schedule 2. Ito pong report na to, ine-extract po yan dito sa BIR Alpha version 7 at yung .dot files na to, sinasubmit siya through online e-submission. Ang deadline po noon ay on or before January 30. This is the mandatory attachment. Okay? Pag na-submit nyo po ito sa e-submission, siguro 2, 3, or 4 days or 1 week, magre-reply yung system. Ang tawag naman po namin doon ay e-sub
validation. Dito po sa ESAP validation, dapat klaro na yung na-receive ng BIR ay lahat valid files. Okay? Pag naka-receive po kayo sa ESAP validation na merong error yung files na sinubmit mo, considered siya as not submitted. Pag not submitted, may penalty po iyon. Again, under RMO 7-2015, Saan? 1,000 minimum, maximum of 25,000. Klaro tayo dun ha. Sir, nag-submit po ako ng 1604 CF. Online po yan, on or before January 30. Kaso lang, hindi po ako nakapag-submit ng Alpha List of Employees. O di may penalty ka. Kasi nga, this is a mandatory attachment. So that's the yun yung essence of identifying mandatory attachments versus dun sa required attachments. Nakakara tayo dun ha. Ayan. Okay? Sige. Ang oras ko po ay 4 o'clock. So medyo malayo-layo pa po yung ating pag-uusapan. Bukas ho, start po ulit tayo ng 9 o'clock. Okay? Kung meron po kayong questions or clarification before the session, o di-discuss po natin. Right now po, o kita po muna tayo bukas. Okay? Unless may questions po kayo or clarification, meron pa akong 3 minutes para 4:05 tayo mag-e-end. May questions po ba or clarification? Sige po. Kung wala po,